Uric acid at gout, ano bawal at pwede kainin? Payo ni Doc Willie Ong. Ang mataas na antas ng uric acid sa dugo, hyperuricemia, ay nangyayari kapag ang katawan ay gumagawa ng labis na uric acid o kaya ay hindi ito na ilalabas ng maayos ng mga bato, kidneys. Ang kondisyong ito ang pangunahing sanhi ng gout, isang masakit na uri ng arthritis, pati na rin ang pagkakaroon ng bato sa bato, kidney stones. Upang mapababa ang uric acid, napakahalaga ng kombinasyon ng tamang dieta, low purine diet, at gabay na medikal mula sa doktor. Ang purine ay isang natural na kemikal sa mga pagkain na kapag binuwag ng katawan ay nagiging uric acid. Ang pagkontrol sa kinakain at pag-inom ng tamang gamot ay ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang matinding pananakit ng mga kasukasuan. Mga pagkaing bawal, high purine at trigger foods. Ang mga pagkain ito ay naglalaman ng mataas na antas ng purine o kaya ay nagpapabagal sa paglabas ng uric acid sa katawan, kaya dapat itong iwasan o limitahan ng mahigpit. Mga lamang loob, organ meats, ito ang may pinakamataas na purine content. Iwasan ang atay, bato, balon-balunan, puso, utak, isaw, at tripe tuwalya. Pulang karne, red meat, limitahan ang pagkain ng baka, baboy, kambing, at tupa. Ang pagkain ng maraming pulang karne ay mabilis na nagpapataas ng serum uric acid. Karne ng wild game, kasama rito ang karne ng osa, venison, o pato na may matataas ding purine. Partikular na seafood at isda, iwasan ang mga mamahaling shellfishes tulad ng hipon, alimango, alimasag, tahong, talaba. At scallops, iwasan din ang mga madaming langis na isda tulad ng tulingan, tamban, sardinas, salmon, at tawilis, anchovies. Alak at serbesa, alcoholic beverages, ang beer ang pinakamalalang trigger dahil mayaman ito sa yeast purine at pinipigilan nito ang kidneys na maglabas ng uric acid. Ang mga matatapang na alak, likor, ay dapat ding iwasan. High fructose corn syrup, HFCS, mga pagkain may matataas na artificial na asukal tulad ng soft drinks, energy drinks, artificial fruit juices, milk tea, at mga delatang prutas. Ang fructose ay nagpapabilis sa produksyon ng uric acid sa loob ng selula. Yeast at meat extracts, kasama rito ang mga sarsa, gravy, cubes na pampalasa, at mga supplement na may yeast extract. Mga pagkaing pwede at dapat kainin, low purine at protective foods. Ang mga pagkain ito ay ligtas dahil mababa ang kanilang purine content o kaya ay tumutulong sa katawan na i-flush out ang uric acid. Mababang taba na dairy products, low-fat dairy, ang skim milk, low-fat yogurt, at kefir ay may mga amino acids na nag-uudyok sa bato na maglabas ng uric acid. Halos lahat ng prutas, ligtas kainin ang saging, mansanas, pakwan, at ubas. Ang mga citrus fruits tulad ng dalandan, lemon, kalamansi, at dalanghita, na mayaman sa vitamin C ay nakatutulong sa pagpapababa ng uric acid. Cherries at berries, ang mga cherry, lalo na ang tart cherries, at strawberries ay napatunayang may anti-inflammatory properties na nagpabababa ng dalas ng atake ng gout. Halos lahat ng gulay, taliwas sa lumang paniniwala, ang mga gulay na may katamtamang purine tulad ng spinach, cauliflower, mushroom, at asparagus ay ligtas kainin ayon sa mga bagong pag-aaral dahil ang plant-based purines ay hindi nagpapataas ng panganib ng gout. Ang mga gulay tulad ng ampalaya, kalabasa, sayote, at repolyo ay napakainam. Plant-based proteins, ang mga beans, lentils, chickpeas, garbanzos, at tofu o tokwa ay mahusay na kapalit sa karne. Bagamat may purine ang mga ito, hindi sila nagdudulot ng uric acid spike kumpara sa karneng hayop. Buong butil, whole grains, kayumanging kanin, brown rice, patatas, kamote, kamoteng kahoy, quinoa, at barley. Bawasan lamang ng konti ang oatmeal kung madalas ang atake dahil may katamtaman itong purine. Mga mani, nuts, at seeds, ang almond, walnuts, at chia seeds ay nagbibigay ng malusog na taba, healthy fats, at protina na hindi nagpapataas ng uric acid. Itlog, ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina na napakabababa sa purine, kaya mainam itong kapalit sa pulang karne. Tubig, ang pinakasimpleng gamot, ay ang pag-inom ng 8 hanggang 12 basong tubig araw-araw.
Tinutulungan nito ang mga bato na e-dilute o paalang bisa ang konsentrasyon ng uric acid at ihi mabilis. Kape, ang regular na pag-inom ng itim na kape, walang asukal, ay may enzyme inhibiting effect na NAC. At tutulong din sa pagpapababa ng antas ng uric acid. Ang medikal na gamutan, medical treatments. Ang gamutan sa mataas na uric acid ay nahahati sa dalawang bahagi, pampakalma sa oras ng atake, acute flare management, at pampababa ng uric acid sa katagalan. A. Mga gamot habang may atake ng gout, pampawalan ng sakit at pamamaga. Kapag namamaga at napakasakit ng kasukasuan, karaniwang sa hinlalaki ng paa, bukong-bukong, o tuhod, ang layunin ay patigilan ang pamamaga. Tandaan, ang mga gamot sa ibaba ay hindi nagpapababa ng uric acid, kundi pampawala lamang ng sakit. Isa, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Mga halimbawa, naproxen, ibuprofen, celecoxib, etoricoxib, at indomethacin. Paano gumagana? Mabilis nitong binabawasan ang matinding serye ng pamamaga at kirot. Paalala, maaaring makairita sa sikmura, magdulot ng hyperacidity o ulcer, at hindi ligtas sa mga may malalang sakit sa bato o puso. 2. Colchicine. Paano gumagana? Ito ay isang partikular na gamot laban sa gout flare. Pinaka-epektibo ito kapag ininom sa unang 24 na oras ng maramdamang pagsisimula ng atake. Paalala, karaniwang nirereseta ito sa mababang dosis, halimbawa, 0.5 na miligramo hanggang 2 beses isang araw. Ang maling paggamit o labis na dosis ay nagdudulot ng pagtatae at pagsusuka. 3. Corticosteroid. Mga halimbawa, prednisone o prednisolone, iniinom, o kaya ay itinuturok ng direkta sa apektadong kasukasuan, intra-articular injection. Paano gumagana? Ginagamit ito kung ang pasyente ay hindi maaaring uminom ng NSAIDs o colchicine dahil sa iba pang sakit tulad ng talamak na kidney disease. B. Mga gamot sa katagalan, urate lowering therapy. Ginagamit lamang ito kapag hamupa na ang pamamaga. Ang mga gamot na ito ay iniinom araw-araw habang buhay o pangmatagalan upang panatilihing mababa sa target level. Isa. Xanthine oxidase inhibitors. Allopurinol, ito ang pinakakaraniwan at unang pinipiling gamot, first-line therapy. Sinisimulan ito sa mababang dosis tulad ng 100 mg bawat araw, at unti-unting itinataas ng doktor depende sa blood test. May panganib ng seryosong allergic reaction, hypersensitivity syndrome, sa ilang partikular na lahi, kaya sinusuri muna kung kinakailangan. Febuxostat, isang mas bagong gamot na ginagamit kapag ang pasyente ay may allergy sa allopurinol o kaya ay may katamtamang sakit sa bato. Karaniwang dosis ay 40 mg o 80 mg isang beses sa isang araw. 2. Uricosurics, gaya ng probenecid. Paano gumagana? Tinutulungan nito ang mga bato na mag-excrete o mag-alis ng mas maraming uric acid sa pamamagitan ng pag-ihi. Paalala, hindi ito angkop sa mga taong mayroon ng kasaysayan ng bato sa bato, kidney stones, o may malalang renal impairment. Importante, paano sisimulan ang gamutan ng ligtas? May isang mahalagang phenomenon sa medikal na mundo na tinatawag na mobilization flare. Kapag bigla mong sinimulan ang mga gamot pampababa ng uric acid, tulad ng allopurinol o febuxostat, habang kasalukuyang sumasakit ang iyong paa, maaari itong lalong mag-trigger ng mas matinding atake. Ito ay dahil ang mabilis na pagbaba ng antas ng uric acid ay nagiging sanhi ng pagkakalas at paggal. O ng mga nakaimbak na kristal sa iyong mga kasukasuan. Dahil dito, kami ay nagre-rekomenda ng mga sumusunod. Isa, huwag magsimula ng allopurinol o febuxostat habang kasagsagan ng pamamaga, maliban kung matagal mo na itong iniinom bago pa man ang atake. 2. Kapag sisimula na ang pampababang gamot, madalas itong sinasabayan ng Dr. G mababang dosis ng colchicine o NSAID bilang proteksyon, prophylaxis, sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan upang maiwasan ang biglaang pag-atake. Mga pagbabago sa gabay sa buhay, lifestyle modifications. Bukod sa gamot at pagkain, ang mga sumusunod na hakbang ay napatunayang epektibo. Unti-unting pagbabawas ng timbang, kung ikaw ay overweight, ang pagbaba ng timbang ay natural na nagpapababa ng uric acid.
Ngunit iwasan ang biglaang pagpapakagutom o crash dieting dahil ang mabilis na pagkasira ng taba at selula ay nagpapalabas din ng purine na maaaring mag-udyok ng atake ng gout. Uminom ng sapat na fluid sa oras ng ehersisyo, ang dehydration o kakulangan sa tubig habang nagpapawis ay nagpapataas ng konsentrasyon ng uric acid sa dugo. Palaging magbaw ng tubig. Uwasan ang pagpupuyat at stress. Ang pisikal at mental na stress ay maaaring magdulot ng metabolic changes na nakakaapekto sa abilidad ng katawan na mag-alis ng dumi. Bagamat malaking tulong ang tamang pagpili ng pagkain para sa mga taong may chronic gout o mataas na uric acid dulot ng henetiko, ang pag-inom ng tamang medikasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng isang rheumatologist o internist ang pinakamabisang proteksyon laban sa permanenteng pagkasira ng mga kas, ukasuan at pinsala sa bato.